Pinartner ka ng isang bilyonaryo, paano mo nagawa yun? Magkaroon ka ng tamang mindset, tamang opportunity, tapos build up on that. How is it possible na magkaroon ka ng billion na negosyo, pero ang meron ka lang idea? Trabahuin mo kung anong meron ka. Pero na-realize ko, pag wala ka na pala dun sa security na tinatawag, 15 at 30, marami palang pwede pagkakitaan. Pag nawalan ka ng trabaho, dadami ang pera mo. Posible, boss. Michael Janice Pinka, CEO of Yokaza, has risen from humble beginnings to redefine boutique resort living. As a business partner of Robert Laurel Yupanco, Michael continues to champion groundbreaking ventures in real estate and hospitality. Showcasing his vision, resilience, and drive for success. Ano masasuggest mo doon sa mga tao ngayon na napakaraming sinusubukan, pero unlike you, ikaw nagsasucceed, sila hindi? It's either you win or you learn. Hindi ka magiging successful sa buhay kung hindi ka mag-fail. Mayaman ka na. Salamat sa Diyos yun ang nangyari sa amin. Napakaraming mga taong nag-aasam na magkaroon ng sarili nilang lupa, property. Pero ikaw, have you ever imagined na magkakaroon ka ng sarili mong real estate development company? Nangyari kasi yan, hindi naman sa disgrasya siya kasi na-build up na lang siya towards several partnerships at syempre sa network. I'm lucky enough na kilala ko si Robert Yupanco. Who's Robert Yupanco? Robert Yupanco is, of course, one of the Yupanco siblings. Sila ang naging pioneer ng magbenta ng mga Yamaha music instruments. And specifically si Robert Yupanco, siya ang founder and CEO ng Zumanity Group. Basically yung Zubik Safari, iba't ibang theme park at meron din silang bangko. So isang magandang mentor na dumating sa buhay ko na masasabi kong nakatulong sa akin ng malaki. When it comes to him, maliban sa marami silang business, marami rin siyang lupa na pagmamayari. So I'm lucky enough to be trusted na naging partner. We built up Yokaza. Tapos ito, nandito na kami, nagbibuild na kami ng mga iba't ibang resort. Hindi lang basta resort at accommodation. Ang tinatry talaga namin maging unique talaga siya. Pinartner ka ng isang bilyonaryo, paano mo nagawa yun? Nagsimula kasi yan nung meron kaming business in Canada at US. Sa kataon, we were at Vegas. Yung kababata niya, pinaklala kami sa kanya. Yung negosyo ng uncle ko, may negosyo noon, part lang ako ng business. Napakilala kami sa kanya, umuwi kami dito 2017, he invested in our business. Ano yung business niya nun? Tech business siya, boss. Unfortunately, wala na siya ngayon. Nalugi na siya. Kasi more on mga movies kasi siya and TV shows eh. Siyempre naglabasa, may Netflix na, may Disney Plus na. So nagsimula doon and different ventures. We had a fintech company. Nagkaroon kami ng marketing company. Puro failure yun. Ay, hindi naman. Itong fintech tsaka marketing, it's still ongoing. Part siya ng Yo Group, which is isa doon ng Yokaza. Kasi mag-focus lang ako sa Yokaza ngayon. But anyways, isa doon sa sinabing ng tulong is, hey, Janus, meron ako mga bakanting lupa. So yun, nabuo namin yung Yokaza. Let's partner up. Let's build this. Basically, na-inspire lang kami sa isang successful na rin na negosyo na nagtitinda sila ng mga hotel rooms pero sila nag-ooperate. So kami naman, sabi namin, hey, why don't we do it with a resort naman? Di ba nakakaiba? Ano ibig sabihin ko kakaiba? Kasi ang na-build namin, since 2018 pa actually, nag-build na kami. Meron kami mga rooms na sa loob mismo ng Zubik Safari. Yung mga nakapunta na, thank you, pero hindi pa, puntahan yung Zubik Safari, first and only tiger safari in the Philippines. Ang nagsimula kasi nung we're selling day tours. Tapos marami kaming guests na galing sa malayong lugar. So sabi na, may mga hotel ba kayo? May mga accommodation. Eh syempre, naipag-partner kami sa Subic ng mga hotel accommodations. So naisip namin noong 2018, why not build our own? Dito mismo sa loob, 2018, Glamps yung nagsimula. Tapos hanggang nitong 2022, yung kakaiba sa Glamps, may mga bird rooms kami. May bintana, tapos may mga birds kayo makikita. Tapos eventually, nagkaroon kami ng tiger room. Imagine niyo isang part ng wall ninyo, glass, tapos nandiyon yung tiger. Yun, mga kakaiba. Nagkaroon kami ng Cloud9, nagkaroon kami ng Kaliraya Music Camp. So iba-iba yung pangalan. So this year lang, 2024, kailangan siguro mag-build tayo ng brand kasi hindi kami makabuild ng brand eh. So sabi namin, let's put up Yokaza. So we partnered up kami dalawa, we registered it sa SEC and all. Now, lupa niya, partnership namin, doon nagsimula ang Yokaza. Ngayon, patatapos na yung phase 1 namin. Sunod-sunod yung phase 2, Yokaza Paradiso, Yokaza Pampanga, Yokaza kung saan-saan pa. Ito pinag-uusapan natin, it is a billion peso capitalization, tama? Yes. Ibig sabihin, mayaman ka na. Mayaman siguro sa ideas pagdating sa ganun. Kasi ang yaman naman, nakukuha yan hindi lang sa bulsa mo mismo eh. How is it possible na magkaroon ka ng billion na negosyo pero ang meron ka lang idea? When it comes to starting up, kasi hindi naman kaagad doon ka kaagad eh. Siyempre simula ka sa mababa. Para sa mga taong idea pa lang is hanapin nyo kung anong meron kayo. Kunyari may auntie ka na nagtitinda ng cellphone, makitinda ka. It builds up hanggang sa makonect ka na sa mga network na maganda, papunta ka na sa mga kilala mo na yun, mga bilyonaryo na. Tapos sabi pa nga nila you don't get what you deserve, you get what you negotiate. Ako, taking opportunities at ginagrab ko, uy, may ganito palang problema, hanapan mo ng solusyon, may idea ka, may lupa siya, build tayo. Doon nagsimula. Tapos mabibuild up nyo yan. Network nyo, at the same time yung ideas nyo, tapos laging yung ask for it. Sabi pa nga, ask and you shall receive eh. So mabibuild up mo na mabibuild up hanggang sa umabot ka na sa lucky enough na partner namin, isang bilyonaryo na nagtiwala sa amin, nakipag-business partner sa amin. Dahil lang sa idea. Correct. Ngayon ito tanong ko, saan galing
galing si Janus? Ano ba background mo? Pagkabata mo, kwento mo naman sa amin kasi milyonaryo ka na ngayon, boss eh. Pinanganak ako Manila, pero 3 months pa lang ako dahil may asthma ako. Pinadala ako sa probinsya sa lolo at lola ko. Saan? Laoang, Northern Samar, Waray. Lolo ko kasi judge. Yung lolo kong isa, mayor sa town namin. Tapos yung lola ko naman, chief nurse. So mga bossing-bossing So sila. kahit papaano, medyo middle class kayo. Sakto lang. Lumaki ako doon, strict yung lolo ko pero sobrang nangi-spoil. Lucky enough, lumaki ako sa kanila na retired na sila. Tapos doon na sila nag-business. Namulat ako sa negosyo. Meron kaming bakery, meron kaming mini grocery and pharmacy. Yung naging negosyo ng lola ko eh. Tapos yung lolo ko, mahilig mag-buy low, sell high eh. Bata pa lang ako, negosyante na pala ako. Hanggang sa pag-college ko, yung diskarte. Saan ka nag-aaral ng college? Sa La Consolacion College. Nursing yung kurso ko kasi my mom and dad, mga nurse din. Basically, grade 5 pa lang ako, nandun na sila sa America, nurses na sila dun eh. Hindi ako sumama kasi sa lolo ko lumaki, tapos dito na ako nag-college. Swerte ka dahil may mga magulang kang kahit papaano nakakaluwag-luwag sa buhay. Meron kang slight advantage kumpara doon sa magsisimula sa zero. Naniniwala ka ba na unfair ang buhay? Medyo, at the same time, dapat alamin mo at tanggapin mo na unfair ang buhay. Katulad sinabi ko kanina, you don't get what you deserve, you get what you negotiate. Maganda, trabahuin mo kung anong meron ka. Di yung, unfair ang buhay, ganito na lang ako. Hindi, go for it, di ba? Talagang magiging unfair yung buhay kapag hindi mo talaga kinikilusan. Kasi ako yung tipong tao na pag nandun ako sa isang bagay, titinan ko yung mga superiors ko. Tapos indirectly, ni-interview ko sila. Kumbaga, kumusta ang buhay nito? Anong kotse meron siya? Nakapag-travel ba Bakit to? interesado ka na malaman ang success ng ibang tao? Kung magsisipag ka naman lang, kung ano man yung aakitin mo na yun, alamin mo na kung ano yung dulo para mas ma-inspire pa ako. Tapos may nakausap akong may-ari ng restaurant, nakita ko at least nakapag-travel sila kasi nale-leverage sila. Siyempre may mga manager sila, empleyado. So doon ako na-inspire na magnegosyo. Tapos so, nalaman ko pa yung mga definition ng employee, self-employed, tsaka entrepreneur. Sabi, employees daw is you spend your time, your effort, and your talent for somebody else's dream. Di ba parang ang sakit? Nag-hustle ka para sa dream ng iba. Siyempre, trabaho ka dyan, dream niya yan, yung negosyo na yan. Sabi ko, parang ayoko nito. Pagdating naman sa self-employed, your skills, your time, your effort for your own dream. So, medyo upgraded na. Sabi ko, okay to self-employed. Pero syempre, hindi ka naman makaalis kasi self-employed, ikaw pa rin eh. Hanggang sa nakita ko, entrepreneur or business owner, pwede pala na somebody else's time, somebody's talent, your dream ang nabibuild. Ito, medyo nadadaanan ko na, may mga nag-fail, may mga nag-succeed ngayon. Pero yung pang-apat kasi, yung tinatawag na serial entrepreneur, na yun yung wino-workout na namin ngayon, na ganun din, somebody else's skill, somebody else's talent, your dream, and somebody else's money din. But this takes time eh. Sabi ko nga, kailangan mo ng credibility, track record, hindi basta-basta na, oy, ganito na kaagad, di ba, serial entrepreneur. Hindi. It takes at least 10 years. Nagtrabaho lang ako for few years lang eh. Naalala ko, 2013, nag-quit na ako sa pagiging nurse. Kumbaga, dinami ko pa asawa ko. My wife is actually medical office assistant. At that time, masaya na nakakatakot. Pero na-realize ko, pag wala ka na pala dun sa yung security na tinatawag na 15 at 30, marami palang pwede pagkakitaan. Pag nawalan ka ng trabaho, dadami ang pera mo? Posible, boss. Pero syempre, dapat handa ka. Kailangan yung mindset mo, ihanda mo rin eh. Hindi basta-basta mag-quit lang eh. Sa palagay mo, malaking factor ang pagkakaroon ng napakaraming pera para makuha mo yan? Sa simula natin sa sarili, ang importante, ang mauna muna, is magkaroon ka ng tamang mindset. Tapos, kung nasimulan mo na habang nagtatrabaho ka pa, magkaroon ka na ngayon ng tamang opportunity, tapos build up on that na. Kasi magkaroon ka na ng oras eh. Ngayon, pag nagkaroon ka na ng oras dun sa tamang opportunity, dun na dadami pera mo. Which is, salamat sa Diyos yun ang nangyari sa amin. Kasi para sa akin, it's not how much you earn, it's how you earn. My constant goal is not only to provide but to spend more time with my wife Claire, my kids Michael and Michaela. Para kasi ma-achieve ang time and financial freedom, kailangan mo ng systems, delegate tasks, and use leverage talaga. Ano masasuggest mo doon sa mga tao ngayon na napakaraming sinusubukan, pero unlike you, ikaw nagsasucceed, sila hindi? It's either you win or you learn. Hindi ka magiging successful sa buhay kung hindi ka mag-fail. Pangalawa is learn from other people's mistake. Maaaral mo, maaparal mo sa YouTube yung iba. Tapos yung pangatlo, learn from other people's success. Kung nag-fail ka, normal lang yun kasi hindi nga lang first business na nag-fail eh. Minsan, your first 3 to 5 business, mag-fail talaga eh. Pero ang i-focus mo doon is hindi yung malungkot ka kasi nag-fail. I-expect mo na yung failure, ang i-focus mo doon is ano ba yung learnings mo. Tapos hindi lang learnings, sino yung makakilala mo. Whether supplier man yan. Ask for support. Ask for support. Kasi kailangan mo ng coach eh. Kailangan mo ng mentor eh. Sa lahat naman ng bagay. Kaya nga yung platform mo, ang ganda eh. I've been watching for the last 2 years, honestly. Marami negosyante na manood kayo ng mga content ni RDR. Marami kayong matututunan. Iba't ibang aspeto ng negosyo. Kasi hindi naman ako expert sa lahat eh. Maganda manood kayo doon. Yun ang isa sa advice ko sa kanila. Ito, Boss Janus, no? Kasi ngayon, kapartner mo na yung bilyonaryo. Paano nila mahanap yung ganyang klase ng tao na malay mo, ikaw na nanonood ngayon, mapagtiwalaan ka rin ng isang mayaman dahil
punong-puno ka ng napakagandang mga idea. Ano yung mga dapat gawin? Panindigan mo yung integrity. Natutunan ko yun sa lolo kong judge eh. Siya kasi dami niyang kaaway. Judge siya, sipin mo dami nagsusuhol nun, di ba? Pero laging hindi pwede. Kung sa waray, ang tawag nila tangkod. Dapat tangkod ka. Kahit walang nakatingin, dapat lagi mong gawin at piliin yung tama. Hindi mo kailangan maging successful all the time. Importante, nakita nilang integrity mo na kahit nag-fail, still have your integrity. Kung sa tingin mo mahirap silang mahanap, nandyan lang yan. Just 2-3 connections away. Nandun ka na sa isang billionaire. At huwag ka mahihiya, kapalan mo mukha mo. Go for it, as in you shall receive talaga. So ngayon, partner na kayo ng isa sa pinakamayaman na tao dito sa Pilipinas. Ano ngayon yung mga create nyo na? Yung fintech nga, yung Yo Money. Kasi before pa naman ako naging partner sa kanya, may mga existing na siyang mga accommodations. Zuri in Residence Inn in Tagaytay. Meron din siyang mga accommodation in Japan. Tapos may accommodation siya sa Bohol. Basically, ang ginawa namin una is to sell them individually, yung mga rooms, pati yung day tour. And eventually, nagkaroon kami ng Prestige Club. Hindi siya company, but program lang within his company. Ako yung nag-come up ng buong idea, Prestige Club. Basically, binibenta namin ng wholesale yung mga rooms. So, imbes na, kunyari, customer namin bumili lang ng isang kwarto or 2 nights lang, bili ka 100 room, pero discounted 75% off. Ngayon, yung binili mo mga room na yon, pwede mo siyang ibenta para kumita ka. Or kung hindi mo mabenta, pwede mo pamigay, pwede mong gamitin ng personal. Tapos hanggang eto na, 2019, doon na kami nagsimula mag-build na ng ibang mga accommodations na. Yun ang sabi ko, iba't iba yung brand. Hanggang sabi namin, let's build up one brand, which is Yo Casa. Not only na business namin together, but this actually provides people na mga wala pang time pero may pera dyan. You can leverage us, me and Robert Yupanco. You can buy a unit from us, we'll operate, we'll give you a share. Halimbawa, bumili ka ng isang unit, tapos i-operate ninyo. Pagka in-operate ninyo, yung total nakita ng buong hotel accommodation na yun, may part sila doon. Tama. Hindi lang sa unit nila. Lahat ng kita ng resort is divided into the owners. Correct. Which is ilan percent ang dinidisburse sa lahat ng owners? 30% of the gross income. Paano yung mga gastos sa kuryente, sa tauhan, sa tubig, sa management, sa maintenance? Based sa experience namin, kasi we've been running this for the past few years na, almost 10 years na rin. Pasok naman siya dun sa 70, sobra pa. 70%. Oo. How sure are we na kikita tong accommodation na to? Before naman namin siya gawin, hindi kasi pwede na mag-offer ka ng ganyan na first time mo palang gagawin eh. So basically, sabi ko nga, since 2018, ginagawa na namin siya. Tapos yung naging offer namin sa Prestige Club, na yung hino-wholesale namin, isipin mo yung wholesale namin, 75% off ha. Nakita namin numbers can actually work. Ilan na yung ganyan ninyo? 5 na, boss. Saan-saan? In Mabalacat, Pampanga, isa, 2 sa Subic, isa sa Caliraya, tapos ngayon yung Yo Casa at Paradiso sa Tagaytay siya. Bago tayo matapos, Boss Janos, no? Ano ang gusto mong sabihin sa mga taong nakikipagsapalaran sa buhay at naghahanap ng swerte sa buhay? Ang swerte, nangyayari yan pag uma-action ka eh. Pag sa negosyo naman, gawin mo na kagad. At pag gumagawa ka, doon kasi na swerte. Wala ka naman swerte, kakaisip lang eh. Always remember to act is to achieve. Kailangan mo kilusan talaga. Ang galing nun. And of course, yung pwede nating opportunity i-offer sa ating mga viewers. This is it. A chance for you to be part of a small group and partner up with Robert and myself. Leverage us sa Yo Casa sa program namin na you own, we operate. In-offer namin, be part of the program. We'll take care of the operations. Bibili lang kayo ng unit, tapos kami nang mag-ooperate. We'll share 30% of the gross income sa inyong lahat. We have our phase 1, we have 7 units na available, na binibuild ngayon. Honestly, 2 na lang po ang available. So, unahan na lang po sa 2 na yon. Just contact us, 0956-412-5771. That's my personal number. You can also reach me through Facebook, Michael Janus Pinca, verified account yan, and TikTok Janus Pinca. Or you can message our Facebook page, Yo Casa, so we can talk about it. And by the way, maliban sa buong unit, kung hindi nila kaya, kasi isang unit is 3.9 million eh. Meron kami actually program na pwedeng i-discuss namin sa kanila once they contact us na less than 1 million, pwedeng maghati-hati yung mga walang 3.9 million sa ngayon. Uy, ang ganda nun ha. Meron, boss. Affordable, and again, take advantage yung leverage na ipagkatiwala sa amin, Robert Yupanco. We'll take care of the operations for you guys. Maraming salamat, Boss Janos. Thank you so much sa napakamakabuluhang kwentuhan. And muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.